Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Mga kabibig, kumusta at sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Lalo na ang ating mga OFW, happy Sunday evening. Sana ay enjoy lang nyo ang mga day off nyo. Huwag nyong kalimutan ha, dapat nagsimba na kayo. Unahin niyo ang Panginoon. Alam naman natin, sa hirap ng panahon ngayon, kailangan natin ng blessings for the next week and for more longer life. Nako, if we're talking about forever, mga kabibig, nako po mga kabibig, isang malaking problema. Bakit kabibig? Heto mga kabibig ha, nabasa ko lang to ha. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi baka sabihin nyo naman, nagawa ko lang to. Gusto ko lang i-share ka sa inyo mga kabibig na ito nakita ko lang ito kabibig. Ito from Jason sa Facebook removed the deepfake tag after Depware certified the video as authentic. Facebook now restored the post. So itong mga photo or videos na nagkalat noong mga ilang weeks, 'di ba? Ni-news to. Tapos sabi ni Secretary Abalos na nagibo pati NBI na hindi na kanang fake or tawag dito AI generated or fake video or gawa-gawa lang. Pero mga kabibig, nagsangginis sila sa Facebook. Ni-remove ito ni Facebook. Pero later on, after Deepware certified the video as authentic, ni-restore ng Facebook. So itong video na ito ay forever na sa Facebook, forever na sa social media. Yung nag-share, forever na na-share nila kasi authentic. Oo. Kaya ang Facebook ni-restore ang tawag ito, ang video na ito. Kaya sabi ni Jason sa Polvoron video ibinalik ng Facebook. Nung unang lumabas ang Polvoron video, sabi ng Facebook fast checker, sabi dito mga kabibig, na sabi ng Facebook fast checker na Rappler, ito ay isang deep fake. Kaya ito ay nilagyan ng tag. Subalit, matapos maglabas ng certification ang Deepware na hindi fake ang Polvoron video, kaagad na inalis ng Rappler ang tag nito na deepfake ang video sa Facebook. Samantala, tinitindigan ni na Interior Secretary Abalos at Defense Secretary Teodoro na hindi si BBM ang nasa Polvoron video. Salig sa litrato sa pagkakaiba sa tinga. Ikaw, sino ang paniniwalaan mong pahayag ni na Binhor at Gibo o iyong certification ng Deepware na inilabas batay sa siyensya at makabagong teknolohiya? Kayo mga kabibig, saan kayo maniwala? Yan ang post ni Jason sa. Kaya ang mga tao ngayon ay na-shock kasi yung iba naniwala na ay fake palang video na yon. Ngayon, ibinalik ng Facebook, nataranta yung kabilang parlor. Sabi ng kabilang parlor, ano to? This will be forever in the Facebook. So, delikado to. Baka magbigay pa ito ng negatibong impression sa gobyerno kung meron makakita ng video na ito sa mga businessman. Kahit deny nila, kahit sinabi ng hindi ito si Pangulong Bongbong Marcos, sabi naman nila, sabi ng NBI, dahil sa tenga, pero kung yung mga tao makakita nito, lalo na yung mga businessman, alam naman, Facebook is one of the social media na ginagamit ng mga businessman na gustong maglagay ng dito sa bansa ng mga money for business. Kung makikita nila ito at hindi nila masyadong kilala ang Pangulo, natural, their first impression is, Bongbong ba to? Diba? Ganun mga kabibig. So, parang parang nataranta yung mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito this means that even Meta has authenticated the video is original, ensuring its authenticity and reliability. Sabi ng isang netizen. Pero, hindi man natin masabi na kung si Bongbong Marcos ba ito o hindi. Pero ang video is authentic. Diba? Nababahala mga yan lalo may lumabas na witness na nasaksihan yung pagsinghot nila.
Parang isa-isa na naglalabasan sa social media ang mga nakakaalam. Hanga ako sa tapang nila. Sana dumami pang matatapang para sa bansa, sabi na isang netizen. Protect the people, protect the next generation. We don't need a bangag, weak leader, and spoiled brat party goers president. Impeach dayon dur daw, dayon yor in via People Power 3. People Power 3, mangyayari kaya ng kabibig? Yung iba kasi sabi na, ay hindi na uso ang people power, ang uso ngayon social media nga. Kaya nga mabilis ang pag spread ng mga information due to social media. Pero we don't know, di ba? May mga tao pa rin naniniwala sa people power. And I think me also believe na mas powerful kung lahat ng tao ay nagsama-sama sa isang layunin. Sabi ng iba, sabi ng support ni Pangulong Bongbong Marcos, baka kasabwat na ang Facebook, baka nabayaran ang Facebook na ibalik ulit at naniniwala sila sa video. We don't know, di ba? Siguradong puyat na naman ang nasa palasyo ngayon para mag-report sa video. Ito pa, syempre si Binhor dahil mas malupit pa sa makabagong teknolohiya ang mga mata niya. Isang tingin pa lang niya, may conclusion na siyang deepfake agad. Lumabas tuloy lumang litrato niya kasama magandang dilag sa cam. Uy, ano ba, hindi ko yung alam yung mga lumang picture ni Binhor Abalos. Wala din akong alam niya. Wala din akong pakialam kung meron siyang mga lumang face photos. Normal lang yan. Hindi nila aaminin dahil ang Marcos Araneta Romualdez admin, normal lang sa kanila ang pagsisinungaling. Naku, mga kabibig. So, bibig, ano ang iyong opinion tungkol dito na ang Facebook na ang tawag dito, binalik nila ang photo, ang videos, binalik talaga nila na talagang, anong tawag dito, na-shock ang mga netizen. Facebook now restored the post. Nako po, mga kabibig. Heto na ang ating next pag-uusapan. Merong daw blind item, mga kabibig. Oy, may papablind item si kabibig ngayon. Ito na, kabibig. Blind item natin. Meron daw na malapit na kaalyansa ni Pangulong Duterte na planong iiwanan si Pangulong Duterte at sasali na sa Marcos camp. Sasali na kay Marcos Jr. Nako, Duterte Ali plans switch to Marcos camp. Yan ang ating blind item ngayon. Sino ba ito, mga kabibig? Ito daw isang politiko. Ang pangalan, ang ating, anong tawag dito, ang ating, let's name that politiko as BP. Nako, close daw ito sa mga Duterte. Nagpaplano daw ito na mag-switch allegiances or switch alliances to President Ferdinand Marcos Jr. Anong rason? To save his political career. Hala! Sabi sa mga bubwit, na itong taong ito ay nagpaplano sa 2025 election. So, naramdaman niya na medyo delikado daw ang kanyang pagtakbo. Kaya naisip niya na strategiya niya na iiwanan niya si Duterte at kakampi na siya kay Bongbong Marcos. Nako! Meron daw mga signs nakikita sa personality ng taong ito na close daw ito sa mga Duterte. He has noticeably become low-key sa mga pipila nga mga yung mga ilang buwan, parang medyo hindi na niya, or medyo low-key na daw siya na hindi na masyadong sinusuportahan ng mga Duterte. Opting to go around the country instead of actively seeking out interviews to get airtime. Ang tao daw ito ay parang hindi na nagjo-join sa mga programa, sa mga activities ng mga Duterte. Ang ginagawa na ng taong ito ay mahilig sa interview. Nako. Ang plano ni BP na mag-jump siya without any complications because parang he risked burning bridges
with the Dutertes should he switch to the other side of the Marcoses. It also remains to be seen if he will be accepted into the administration lead coalition because of his association with Duterte. Naku mga kabibig, sino kaya ito? No? Nakita ko lang ito sa Politico. Politico.com.ph. Tanghali na lang tapat, Duterte Ali plans switch to Marcos camp. So iiwanan si Duterte to save his political career. Pupunta siya kay Marcos to save his political career sa 2025. Naku kabibig, sino kaya yan mga kabibig? Oy, meron ba kayong naisip na politiko na posibleng iiwanan ang mga Duterte? Posibleng tatalikuran ang mga Duterte para sa kanyang political career? Naku, hindi ko alam ha. Wala akong naisip kasi alam ko naman yung mga close, mga Duterte talang ipinaglalaban nila ang mga Duterte, ipinaglalaban nila si VP Sara. So comment below mga kabibig, sino ba sa tingin nyo ang Judas Iscariote? Ang Judas. Close daw ito sa mga Duterte. Mahilig itong magpa-interview. Sabi ng politiko, isi-share ko sa inyo, baka sabihin nyo namang gawa-gawa ko to. Isi-share ko sa talagang kabibig. Baka sabihin nyo, kabibig, nagawa-gawa ka ng istorya. Ito, wait muna ha, isara ko muna ito. Tingnan nyo, tanghali na tapat. Duterte Ali plans to switch to Marcos camp. Kita nyo naman, ito, nabasa nyo na ba? Ito, tingnan nyo. Nabasa nyo naman, di ba? So yun daw mga kabibig. Yun daw ang blind item ngayon sa politico.com.ph na merong close sa mga Duterte na hihiwalay na sa kampo ni Duterte at susubukang sumali sa kampo ni BBM for political career. Kasi baka naramdaman niya ba na medyo simplang na ngayon ang mga Duterte, medyo mabango ngayon ang mga Marcos. Mabango ba ang mga Marcos? Bahala na kayo dyan ha, pero nabasa ko lang yung kabibig. Nabasa ko lang yan at gusto ko lang i-share sa inyo. Nako, ito pang pahayag ni BBM na humihingi siya ng tulong. Ito ha, another story. Humihingi siya ng tulong sa media na labanan ang fake news, mga kabibig. Pero ang mga tao, tumatawa lang. Tumatawa lang ang mga tao. Ano BBM? Nalabanan namin ang fake news. Ikaw nga sa zona mo, ipinagmalaki mo yung sa zona mo yung 5,500 flood control. Pero fake news pala yun. Nako, tinangay na rin ang baha. So, dapat sana BBM, kung talagang gusto mong tulungan ka ng tao na i-stop ang fake news, dapat nagsisimula sa'yo. Hala, sabi na isang netizen. Kaya, sabi na isang netizen, BBM, panoorin mo to, panoorin mo ang video, baka mapahiya ka lang sa mga sinasabi mo. Sige, i-share ko sa iyong kabibiga ang video na kung saan sinupalpal ng mga netizen si BBM na tutulong daw na i-stop ang fake news. In fact, sabi dito, so fake news lang yung pinagmamalakin niya noong SONA. Ito, pakinggan ulit natin. Go. Mismo ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa ginawang pagdinig dyan sa Senado na wala manong konkretong plano ang gobyerno para masolusyonan ang malawakang pagbaha sa Pilipinas. Sa harap nito, kinwestiyon naman ng ilang mambabatas kung saan napupunta at saan ginamit ang pondong laan para sa flood control project ng gobyerno. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, nakalulungkot naman dito. Talagang hopeless case na ba yung baha? Alex, yan nga ang malungkot na pangyayari matapos aminin kanina ng mga opisyal ng DPWH na bukod sa walang konkretong plano, wala raw silang pondo para bumili ng mga dredging machine o yung equipment. Yan ay ginagamit para hukayin yung mabababaw na riverbed o river basin natin dito sa lalo na sa Metro Manila. Sabi ng DPWH, mula nang mag-take over sila pagkatapos ng Duterte administration, matagal na palang walang ginagawang dredging activities sa ating mga ilog kaya naging mababaw ito at mabilis tumaas ang tubig baha. So there's an admission on the part of the DPWH that in fact
a national flood control master plan still does not exist. Tama po ba yun? Walang konkretong plano ang gobyerno para solusyonan ang malawakang pagbaha. Yan ang inamin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Senado sa isyu ng paglubog ng Metro Manila sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Sabi ni DPWH Secretary Emmanuel Bonoan, ang mahigit 5,500 flood control projects na iniulat ng Pangulo sa kanyang sona nitong Hulyo para sa immediate relief lamang. To some extent, that's correct, Mr. Madam Senator. But what I'm saying is actually there has been master plans before that were carried out. And now I understand, and I've seen the record in the department, that is now being updated. Dito nag-init ang ulo ng mga mambabatas. Yung 5,500 pala na programs, projects na natapos na ipinagmalaki ng ating Pangulo noong SONA ay patsi-patsi lang. Oh. So yun kabibig. Nakita nyo na, di ba? So ano ang yung komento? Paano malalabanan ang fake news kabibig kung ang kung ang SONA ay isang fake news, di ba? So, yun na kabibig ang aking latest libak-libak for today. Talagang nawindang ako na ang una nating libak-libak to have a recap itong pagbalik ulit or tawag dito sa Facebook, ginawa ng Facebook, the Facebook reinstate social reinstate talaga. Reinstate the dito, tumahimik ka muna dong. Reinstate the restored the Facebook post about the Pulveron video. At yung pangalawa, may pa-blind item tayo na isang politiko na close sa mga Duterte ang trataydor sa kanila. Sino kaya yun? At yung tatlong tayo na chika-chika with evidence ay yung gusto ni BBM na humingi siya ng tulong sa mga tao na labanan ng fake news. Pero paano naman yung sinabi sa SONA? 'Di ba? Isang malaking fake news din yun. So yun lang mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. And shout out sa ating mga OFW. I'm sure na yung iba ngayon, chika-chika man tayo yung iba ngayon parang nahihirapan na, naku, wag po kayong mawala ng pag-asa. I know na meron tayong mga pinagdadaanan, mga problema ngayon, mga problema sa pamilya at malayo ka sa pamilya mo. So sometimes nawiwindang ka sa mga impormasyon na galing sa ating pamilya at hindi mo alam kung paano susolusyonan niya ngayon. Nako, kalma lang. Inhale, exhale, tapos get your rosary, tapos magrosaryo ka, or get your Bible and then read Bible verses para ma-relax ka. Huwag ka masyadong praning because I know everything happens for a reason. Sa mga Bisaya, mga jita, mag-pray tayo na lahat ay masolusyonan. Gaya ng ating pag-pray sa ating bansa na sana yung mga problema ngayon na hindi masolusyonan ay mahanapan din ng solusyon ng ating gobyerno. Okay? So, thank you everyone for watching and don't forget to like, subscribe, and share this video. Later, babalik ako sa another eksklusibong mga revelasyon tungkol kay Maharlika. Si Maharlika daw ay kakasuhan, pero social ang kanyang lawyer ni Johnny Depp. Wow, bongga. So sino ba ang nagkaso? Si Mel Robles. Naku, ang yaman pala ni Mel Robles, mami. So, babalik ko later for more updates. Thank you everyone for watching. See you later. Bye!